Magandang gabi mga ka-breeder at welcome back sa aking YouTube channel, ang JM Game Farm. Alright, silipin niyo po yung aking mga paitlog at hindi ang aking itlog. Hindi, rin po yung first batch ko ng national. Tara, silipin niyo po. At ayun mga ka-breeder, good news, meron tayong 185 na first batch ng ating national. Palakpakan mga ka-breeder. And then mga ka-breeder, may mga sumabay sa atin magpasalang. Kasi mga ka-breeder, binuksan na natin yung incubator. Sa hindi nakakaalam, isa po sa income ko, yung nakakatulong sa akin sa pagdating sa breeding, pagdating sa pasisiw na mga ka-breeder, ay yung incubator. Yan. Bakit mga ka-breeder? Nagbabayad sila sa akin pag nagpapasalang. Yan. Bali, bayad na yung kuryente ko. May pampatoka pa tayo. Pero hindi ganun kalaki ha. Hindi ganun kalaki yung kita. May binabayad tayong kuryente, tapos maintenance ng incubator natin. Kumbaga sapat lang. Ano? Ayun mga ka-breeder, isa ring tips yun. Kung meron kayong space sa lugar nyo, meron kayong konting budget para makabili ng incubator, pag-ipunan po natin. Kasi aralin po natin. Yan. Sa hindi nakakaalam mga ka-breeder, bago ako kumuha ng incubator na yan, nag-DIY muna ako ng incubator. Nanood ako sa YouTube. Nakagawa po ako ng isang incubator at nakapagpapisa po ako doon na 2 beses na parehas maganda yung pisa. Kaya lang maganda yung pisa niya, pero may lumalabas siya na hindi maganda yung paa, ganyan. Kaya sabi ko dapat pag magninegosyo na ako, dapat magandang klase na ng incubator. Kasi yung nangyari doon sa ginawa ko, nakakapisa siya pero merong kabig, merong bikakang na ganyan. Ibig sabihin nun, kulang sa ikot ng itlog, kulang sa halo, kulang sa init, kaya nagiging abnormal yung lumalabas. Yun mga breeder. At ayun, papakita ko po sa inyo itong mga itlog. Ayan. Teka lang po. Ito po yung itlog na pang national. Bali may sinumabay po sa atin yung pinsan natin. Yan. Ito yung sa atin. Ito. Saka ito. Pagpasensyahan nyo na po, medyo makalat dito. Ito po ay pamurga ng sisiw. Nakaredy na po. Wala pa po sisiw. Nakaredy na. Yan. Gawa ng Parmabet Pepe Dewormer. Yan. Ito mga ka-breeder ay Gilmore sweater. 5K yung inahin. Gilmore yung tandang. Na-AJ sa pinsan po natin to. Ito mga ka-breeder ay pwede rin nating may avail. Kasi mga ka-breeder, itong ganador na to ay galing sa akin. F1 nung AAJ na binili natin. Yan mga ka-breeder. Bali, iba-vlog ko rin po ito pag may available na. Para mga ka-breeder, direktahan na kayo makipag-usap sa pinsan ko. Para hindi na kayo dadaan sa akin. Para doon na rin, para matuto na rin siya makipag-usap sa mga buyer, no? Sa mga buyer at kaibigan natin. Kasi mga ka-breeder, alam nyo ba, may kwento ko lang. Wait lang ha. Yan. Kwentuhan muna tayo, no? May kwento ko lang mga breeder kasi kaya ako nagbablog sa ibang manukan, lalong-lalo na doon sa mga backyard. Minsan lang hindi ako napapagbigyan doon sa mga ka-backyard natin kasi nahihiya sila, ganto ganyan. Pinapayuhan ko sila na wag susuko at tuloy lang, magiging maayos din. Yun nga mga breeder. Kaya isa rin sa dahilan kung bakit ako nag-vlog ay para matulungan yung kapwa breeder ko. Kasi alam nyo mga breeder, ramdam na ramdam ko po yung hirap ng makabenta ng manok. Yan. Balik tayo sa 2018. Yan. 2018, meron akong 5 pirasong manok. Nag-uumpisa pa lang po ako nun. Yung 5 pirasong manok na yun ay regalo sa atin ng ating tito. Tandang na po yan. Medyo matatsawa na. Yan. Napalaki ko 8 months. Sabi ko, paano ko naman ito ngayon pagkakakitaan itong manok na to? Hindi naman pwedeng habang buhay ko ito patutukain dito. E di dumating nga yung panahon na bentahan na nung katabing manukan natin. Ngayon, nakiusap ako. Baka po pwedeng makisabay nung aking 5 pirasong manok sa bentahan nyo. Kahit po hindi sing mahal nung sa inyo, kahit po mababa lang, may out ko lang po para makaigot naman po ako. And then, oo daw. May trabaho ko noon. Biniling ko kay inay. Ayan. Ibiniling ko po kay inay doon sa aking biyanan. Nay, papasok na po akong trabaho. Naiulit ko na naman po ito na isabay. Makikiulit ko lang din po para hindi niya malimutan.
And then, yun na nga po, pag-awas ko po ng trabaho, dali-dali po ako eh. Kasi nandun pa daw yung buyer. Pagdating ko po doon, tinanong ko ngayon si inay kung sinilip o tinendan yung manok o nabentahan ba ako. Umiling lang po si inay, hindi daw po. Pagpunta ko na doon sa tabing manukan ko, sabi ko, boss, baka naman pwedeng pasabay po ng manok kahit hindi po sing mahal nun. Baka po pwedeng silipin nyo. O kung ano man pong mali, baka po pwede nyong ituro sa akin kasi hindi ko nga po alam. Doon po, ay yung sagot nila sa akin ay tinawanan lang po nila ako. Nakangiti sila sa akin, dalawa, at pinagtatawanan nila ako. Hindi ko alam kung anong iniisip nila. Basta ako noon, parang bakit kaya? Masaya ba sila? Sabi ko, masaya sila. Hindi ko alam kung bakit ningitian lang nila ako noon. Alam niyo yun? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin, kung nangaasar ba o nakakatawa ba yung sinabi ko. Ayun, binaliwala ko na lang. And then, mga breeder, ang ganda ng kwento na nangyari sa akin. Kasi, hindi nga po nabenta yung manok ko. Hindi na po ako umasa sa kanya. Hindi na po ako umasa sa kanya. Kasi hindi naman talaga niya ako kailangan tulungan. Pero sabi niya, nung nag-umpisa ako manok, tutulungan kita, ganyan, ganito. Ayan. Baliwala na po yun. Ang kagandahan nun, mga breeder, dahil hindi niya po ako tinulungan, nagpumilit akong mag-aral kung paano ibebenta. Pumasok po ngayon si Facebook. Yan. Pagkakita ko po, ang dami palang page na pwede nating pag-uploadan ng ating mga alaga. Ngayon, nag-post ako. Yan. Ang dami po nag-comment. Dami po May isa pong desidido tumawag. Punta po agad siya kinabukasan. Yan. Ito po yung manok ko. Yan. Ganto-ganto. Sabi niya sa akin, tinapat niya ako. Yung manok mo ay parang nabansot. Kasi mga breeder, hindi pa po ako maalam nun. Nabansot, tapos hindi ganoon kaganda, kalahi, mga breeder. Hindi po ganoon kalahi ay yung manok. Dahil nandito na rin po ako, sabi ng buyer, o-operan ko po kayo ng hindi naman po ako ape. Pero kikita po kayo. Sabi niya sa akin, sige po. Ganyan. Inopera niya ako 1.5 yung isa. Tapos yung isa 1.2 yung isa. 5 yun eh. 4 ng tigwa 1.5, isang 1.2. Kaya naman yung isa 1.2, putol-putol yung mga daliri, putol-putol Sabi ko, okay lang po, wala problema. Gusto ko lang pong may out kasi patutukain ko sila na patutukain. I-out ko na po kasi hindi pa naman din ako nun, wala pa din akong alam. Yan, ibig sabihin, nakabenta na ako. Natuto na ako doon sa, dahil hindi niya ako tinulungan, natuto ako sa sarili ko. Ngayon, nag-challenge ako eh. Sabi ko, kasi nginitian nila ako. Sabi ko, balang araw, sasabayan ko yung ngiti nyo, dalawa. Yung buyer at sa akin, isang tabing manok. Ngingiti din ako ng singiti ng ngiti nyo sa akin. Sasabayan ko, hindi ako gaganti na kung ano, kasi hindi ko alam kung ano iniisip nila. Yan. Ngayon nag-aaral ako. Makalipas yung 5 taon. Yan. After 2 years pala, mga breeder, may breed na ako no. Yan, may breed na po ulit. May breed na po ako nung nag-aaral na ako. Nanonood ako ng YouTube yan, paano mag-breed. Meron pong buyer na pumunta dito, 2. Mag-ama po yan. Taga Santo Tomas. Hindi ko na po sasabihin kung sino, pero pag napanood niya to, alam na yan. Ang sabi niya sa akin, ang palahiin ko daw ay pula at Gilmore. Yan, ayun daw po yung mabenta sa ano. Tapos, tinuruan niya ako, kung gusto mong mabentahan ka, dapat alaga na maayos, laging ligo, malinis ang manukan. Nung panahon yun, mga breeder, nagawa na ako ng tipi na kawayan, sako, tapos goma. Yun, iniipon ko pa yung, napunta pa ako sa mga may jeep noon. Kasi pagka nagpunta ako sa may jeep, binabayaran ko ng 20 pesos yung gulong. Di na naman nila gagamitin eh. Takbo ko ngayon sa Santa Lucia, may nagagawa doon ng tipi na goma, nakaipon na yata ako ng 20 peraso. Nilatag ko yan dyan. Masaya na ako noon, mga breeder, no? Yun, after noon, mga breeder, may nagpunta na naman ditong buyer. Dinapayuhan na nga po ako kung ano yung malakas na benta, pula at Gilmore. May nagpunta na naman dito. Ang sabi niya sa akin, Toy, magaganda yung manok mo. Kaya lang, kailangan maging presentable yung manukan mo. Alisin mo na yung mga tipi mong sako. Tapos, lagi-lagi, dakutin mo yung ipot. Para pagdating ng buyer, kahit hindi ganun kalaki, basta alaga ang manok, malinis ang lugar, talagang mapapahiyan tumawad sa presyo mo. Kasi kita nila, talagang alaga. Di na nga, mga breeder, pumasok ngayon sa isip ko na mag-invest ako. Yan, sabi ko, oo nga no. Tapos napanood ko pa yung isang, di ko alam kung anong movie yun. May kwento yung matanda, doon sa napanood ko movie, no. Yung matanda, nakaupo doon sa isang
Nakupo lang siya, pinanonood niya yung mga bata na nanghuhuli ng paru-paro. Ngayon, lumapit yung bata sa matanda. Ang sabi ng bata sa matanda, tay, pagod na po ako manghuli ng paru-paro. Ano po bang magandang gawin ko para makahuli ako ng maraming paru-paro? Ang sabi ng matanda, hindi mo kailangan habulin ng paru-paro. Hindi mo kailangan mapagod para manghuli ng paru-paro para palapitin sa'yo. May mas madaling paraan. Pagandahin mo, magtanim ka ng bulaklak, pagandahin mo yung hardinan mo, kusang lalapit yung paru-paro. Di ba mga breeder? Katulad po ng buyer mga breeder, kailangan po natin na ayusin natin yung manuka natin. Yung manuka natin ay magsisilbing hardin. Ayusin po, hardin. Yan. Yung manuka po natin, ayusin po natin, linisin po natin. Tapos, dapat quality yung mga manok. Paano po natin maging quality yung mga manok? Kumuha tayo ng maayos na materyales, alagaan po natin ng mabuti. Kung kagaya ng isang bulaklak na maganda at bulaklak siya, yung paru-paro kusang pupunta sa bulaklak at dadapo doon. Kagaya po ng buyer, pag po nakita ng maganda at malinis, maayos yung manok, kusa po yung lalapit. Kusa po silang lalapit. Ano po mga breeder? Yun po yung tumatak sa akin na balang araw pagagandahin ko yung manukan ko para naman po maging maayos yung benta ko. And tapos mga breeder, ayun yung isang motivation na gusto kong sabihin sa inyo. Medyo magulo tong vlog na to kasi ang dami kong gusto sabihin, dami kong gusto ikwento. Ayun, isa rin po sa dahilan kung bakit ako nag-vlog para tulungan yung mga maliliit nating manukan. Yan, dadako tayo diyan. Bali mga breeder, kaysa i-post ko yung manok nila na ilagay ko hindi sa akin, iba-vlog ko na lang, ilalagay ko yung number, yung Facebook nila, kayo na lang po yung mag-message sa kanila. Mas maganda yun mga breeder para matuto sila. Para matuto sila makipag-usap, makipagtawaran, kung magkano. Yun mga breeder. Pero, sisiguraduhin ko naman yung iba-vlog ko ay maayos yung materyales, maayos yung manok. Kasi kahit naman, mahirap naman pong galing pang Manila yung buyer. Ay dahil nakita na ibinalag ko, sinabi kong maayos, nagpunta dun sa backyard, hindi naman pumayos, sayang yung pamasahe. Ayun mga breeder, ay sisiguraduhin ko pag ibinalag ko na maayos, tapos sasabihin ko sa vlog kung hindi maayos para maayos niya. Ayun mga breeder, sana wag kayo malito dito sa vlog ko, wag kayo mainis kasi wala ko pinakitang manok. Gusto ko lang magkwento sa inyo tungkol sa mga nangyari. Para kasi pag nagpakita ko ng manok, walang kita. Hindi, gusto kong mag green sign kaya kwentuhan lang muna. Pero ayan, malapit na itong matapos itong vlog na to, 12 minutes na. Papakita ko sa yung ibang nagpasalang. Ayan. Yung iba nga lang talaga, hindi nila nililinis yung itlog. Bago ko to isa na lang, sinisilipan muna natin isa-isa, baka kasi may bugok at sumabog pa doon sa incubator. Bali, ito yung ating incubator area. Yan, wait lang. Yan, bali meron na siyang nakasalang doon na 85, 500 capacity to. Tapos, dinamihan ko po yung ating hatcher. Isang 400 plus at isang 200 para hindi magsiksikan. Gusto ko kasi pag nag-hatcher ako, maluwag, hindi nagsisiksikan, madaling makalabas ang mga sisiw. Yan. Ayun mga breeder, ayun muna yung update ko sa inyo. Gusto ko lang magkwento kasi tagal ko nga nawala sa YouTube. Yan. Bali araw-arawin natin yung upload na yan. Kaya lang mga paganto-ganto yung iba, hindi tayo nagpapakita ng manok. Paganto-ganto yung kwentuhan lang tayo na ganyan. Nag-iisa kasi ako sa bahay kaya nag-vlog ako dito. Yung asawa ko kasi nandun. Na may birthday yan. Ayan mga breeder, at paano? Ito lang yung ating munting vlog. Pasensya na kayo sa naging vlog natin. Kung ganito lang, maraming salamat sa suporta nyo at pagtangkilik sa JM Game Farm. Asahan nyo mga breeder, hindi lang po ako dito magtatapos. Hindi po hanggang dito sa JM Game Farm. Paangatin po natin at darating din yung panahon, magkakaroon din tayo ng pahulugan na maayos yung bloodline, maayos yung marirelease natin. Gusto ko lang po maging maayos muna yung mga facilities bago ako magpahulugan para naman safe yung mga sisiw. Wala akong iniisip na pangamba bago tayo tumanggap ng pahulugan. Siyempre, yung mga pera nyong pinaghihirapan, hihuhulog nyo sa akin, kailangan naman may balik ko na mas maganda sa inyo yung manok na makukuha nyo sa akin. Ayoko naman ang hulog kayo ng hulog sa akin, tapos yung manok nakatira lang sa ganito, ganyan. Kailangan maging maayos din, maging healthy, mas magiging healthy, mas magiging maganda
yung sa pahulugan natin. Kaya hintay-hintay lang po. Kung meron naman po nagpapahulugan na mas maayos, doon na lang po muna kayo sumali. Kung yung sa akin, pag po hindi po ako nagmamadali dyan, darating po tayo dyan. At pangako mga breeder, isasali ko kayong lahat. Hindi, syempre yung kaya lang. Ayan. Paano mga breeder, hanggang dito na lang at ako'y makikikain sa birthday yan. See you soon sa next episode ng JM Game Farm. Alright, maraming salamat po sa panonood at pagtakilik ng ating YouTube channel. May sahod na po tayo at see you soon dahil meron po tayong parapol. Hindi pala yung parapol, free. Huwag nating bagutin yun, free na trayo. Yun.